Rudy, mga kakabsat. O ito, panoodin natin si Attorney Enzo, mga kakabsat. Tingin muna tayo ng short. O ito, mga kabsat. Ito na yung pinaka-latest, no? Posibleng arestuhin na agad si Jinggoy. Hey, I'm gonna be on. Again, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Like and subscribe po tayo, Mabsat. Here we go. Papasukin. O ito, Jinggoy. Good luck sa'yo, Jinggoy. Maaresto ka na. Mauulit ang kasaysayan nila ni Revilla. Ay, Diyos ko po, Rudy. Pasok, attorney. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Unahin natin itong si Jinggoy. Mga kabunyog. Si Jinggoy ay sa Huwebes na. Actually ngayong araw, pinirmahan na mga kabunyog. Pinirmahan na ni Ombudsman Buying Rimulya ang criminal case. Criminal case na ito hindi na lang simpleng criminal complaint. Ngayong araw, pinirmahan na ni Ombudsman Buying, plunder. Plunder ang kaso ni Jinggoy, mga kabunyog, non-bailable yan. Pag na-file yan sa Thursday, May 28, ngayon, baka i-raffle ka agad sa mismong araw na yan. Parang katulad yan kay Bong Revilla. ang bilis. Di ba yung kay Bong Revilla, pagka-file nung kaso sa Sandigan Bayan, kaagad-agad ni-raffle ng Sandigan Bayan. At pagka-raffle nito, nung malaman kaagad kung kaninong division napunta ang kaso, kaagad-agad naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Kaya malamang nito magkakaroon ng arestuhan sa Huwebes mismo o Biyernes. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito yung actually, permado na ngayong araw. Sinabi mismo ni Ombudsman Buying, pinirmahan niya na ngayong araw yung kaso laban kay Jinggoy. At ipa-file sa Thursday, May 28. Anong ibig sabihin yan? Pag final na yan sa Sandigan Bayan, ira-raffle yan. Hindi natin alam kung kaninong division mapupunta. Halimbawa, first division, second division, ganon. Ang bawat division kasi ng Sandigan Bayan, mga 3 justices yan. Halimbawa, si yung kay Bong Revilla, dinidinig na yun ngayon, ongoing na ang trial, pero tapos pa lang yata yung bail hearing, 3 justices ang nag-hearing noon. Kasi bawat division, mga 3 justices yan. Ngayon, itong kay Jinggoy, pa-file sa Thursday, hindi natin alam kung kaninong division ito mapupunta. Anong division? Pag napunta ito sa isang division, kaagad-agad maglalabas yan ng warrant of arrest. Ganyan ang nangyari kay Bong Revilla. So, mga kabunyog, si Jinggoy Estrada, tinanong kanina, ang tanong kay Jinggoy kung anong masasabi, ang reaksyon niya, sabi ni Jinggoy, kung ganun daw ang mangyayari, so be it. Kung yan daw ang kabayaran sa kanya dahil dahil sa prinsipyo niya, paninindigan niya sa prinsipyo, so be it daw. Handa daw siya. Ba yan? Pinipilit lang yun ni Jinggoy maging relax, pero siyempre taranta yun. Naman. Kaya lang siyempre, anong magagawa niya? Kaya lang, ang nakakatawa doon, yung sabi niyang, kung yun daw ang kabayaran ng paninindigan niya sa prinsipyo, so be it. Anong prinsipyo? Hindi natin maintindihan. Anong sinasabi ni Jinggoy na paninindigan sa prinsipyo? Anong sinasabi niyang ano ito? Anong sinasabi niyang kung yan daw ang kabayaran sa paninindigan niya sa prinsipyo? Sabi ni Jinggoy yan kanina, ini-interview ng media.
Anong prinsipyong pinapanindigan niya? Ha? Kinasuhan siya ng plunder hindi dahil sa prinsipyo niya. Anong prinsipyong pinagsasabi niya? Ha? Nagpapatawa naman siya. Ha? Ay ano yon? Pwede pang mag-apply yung prinsipyo kay Laila de Lima. Ha? Kay Laila de Lima. Kasi gawa-gawa lang talaga yung mga ebidensya kay Laila. Trumped up charges yun. Kasi palaban si Laila kay Duterte noon, yun. Ginantihan ni Duterte. Ginawa ng gawa-gawang kaso at ang mga ebidensya sa kanya at mga testigo ay mga nilakad lang nila Vitaliano Aguirre o yun yung kay Laila. Yun, pwedeng sabihin yun. Pwedeng si Laila sabihin niya kung dahil sa aking prinsipyo ay kakasuhan ako, so be it. Pero kung si Jingo Estrada, ang layo naman ng prinsipyo. Ang layo naman ng ano sinasabi niyang prinsipyo? Pag inuulan, hindi malas yan. Dito sa May naniniwala ba kay Jingoy, Mabsat? Diyos ko po, Rudy. O guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Sabi kasi ni Jingoy, kung yun daw ang kabayaran, kung ang pagkakakulong niya raw ay ang kabayaran ng kanyang paninindigan sa prinsipyo, so be it. Nagkaano lang ako, anong prinsipyo ba ang tinutukoy niya? Nakasuhan siya ng plunder dahil sa anomalya sa flood control. Yun. Walang mga prinsipyo dyan na Tapos ito pa, attorney. Siya pa ang vice chair ng Blue Ribbon Committee ngayon. Vice chair, dalawa sila ni Marcoleta. Diyos ko po, Rudy. Wala na, tapos na. Tapos na ang maliligayang araw. Diyos ko po. nag-uusap. Anong prinsipyo yan? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? O, yan ang malinaw dyan. May mga testigo, si dating DPWH, Yusek Bernardo, yun ang testigo laban sa kanya. At saka sila Bryce Hernandez, at saka sila Alcantara. Mga dating DPWH officials, yun ang mga testigo laban sa kanya kay Jingoy. Paano niya sasabihin na gawa-gawa lang ang kaso sa kanya? Hindi gawa-gawa yun. May mga testigo. At matibay ang mga testigo at ebidensya sa kanya. Yun ang malinaw siya. Tama. Kaya kung sinasabi niyang kinasuhan siya dahil sa kanyang prinsipyo, at sabi niya, kung dahil sa kanyang prinsipyo ay makukulong siya, makakasuhan at makukulong siya, so be it. Wala, yan. Ang haba na nga ng prosesong binigay sa kanila. Hindi yan minadali. Binigyan sila ng due process. Ang tagal-tagal na ng kaso na yan kay Jingoy. Overdue. Ang tagal-tagal na yan. Binigyan siya ng due process dyan. Pinasagot siya niyan. Kaya lang, sa kabila ng binigay sa kanyang pagkakataon na i-clear ang sarili niya, wala. Nakita pa rin ng ombudsman na may prima facie evidence at may reasonable certainty of conviction. Kaya ipa-file na ng ombudsman sa Sandigan Bayan sa Huwebes. So yan mga kabunyog, abangan natin yan. At abangan din natin na posibleng Biyernes, magkaroon na ng mga warrant of arrest at pag-aresto kay Jingoy Estrada. Yun. Bunyog, halikan na kasama. Guys, press 1 nga sa mga gustong maaresto itong si Jingoy. Press 1 nga. Presto sa ayaw. Ayaw niyong maaresto si Jingoy. Press 1 sa mga may gustong maaresto itong si Jingoy. Shoutout sa ating 178 live viewers. At again, huwag kalimutang mag-like and subscribe, Mabsat. Diyos ko po, Rudy. Press 1 sa mga gustong makulong itong si Nikon. Maaresto at makulong. O yan, si Ryan Niconese, si Cora Vidal. Presto sa mga ayaw. Nakakaawa naman si Jingoy, di ba? Si R-Tip. Shoutout, Ramon Simon, pati si Mark Rivera, 1-1. Grabe naman si Mark, ang dami. Pati si Laureta, nag-press 1 din. Lahat gusto nang walang magtatanggol kay Jingoy dyan. Ay, Diyos ko po, Rudy. Siya, next topic tayo, anak ng kamote. Nag-iiyakan na naman yung mga garapata.
Count out ulit tayo, Absat. Here we go.